Oh yan, good morning guys, no? So, nandito ako ngayon sa lugar kung saan pinaprocess yung copra, no? I mean, kung paano mag-copra ng niyog, no? So yan, yung mga yan, bao na yan ng niyog na ginagawang copra. So, ang process niyan, siyempre yung mga nandito sa taas, yung mga yan. Okay, mga buo na yan, mga ano yan, titigas yan, mga 3 to 4 months, 2 to 3 months, yan. So ihuhulog nila yan, tapos iipunin, dadalhin dito, tapos babalatan nila yan, no? Pagkabalat, bibiyakin, tapos isasalang dito, ito yun isasalang nila dyan, no? Parang pugon, parang gagawin nila dyan is itatapa nila yung nyog, no? Yan, isasalansan yan dyan. Tapos gagatungan. Yan. Gagatungan nila yan dito. Sa yan. Ang tawag namin dito is tapahan, no? Yan. So gagatungan nila yan dito. Parang usok at init, no? Typical na tapa. Tatapahin nila yung nyog. Okay? So yan. Yan yung process niyan. Pagkatapos hahanguin nila yan, tapos tatanggalin nila, titikalin naman nila dyan sa bao yung laman, yung luto ng laman na nyog. Okay? Yan. At ito na yung kalalabasan. Ngayon, ito naman tong mga nyog, itong mga bao na to, ang gagawin nila dyan para pagkakitaan din, gagawin nilang uling. No? Uling. So magandang pang gatong yan, pang luto-luto. Ito yan, yung nasa drum na yan, uling yan. Okay? So yan yung proseso dito. So dito, yung nyog, maraming pakinabang So sa ano niya, ito yung tangka, yung yung dahon, pababa, pati puno, yung bunga. So maraming pwedeng paggamitan ng nyog dito. Problema lang kasi medyo mababa ang presyo ng per kilo ng copra rito sa amin. Tapos yung proseso, mahal ang pagpaprocess. Kasi bawat step may bayad. Yung pagbaba ng nyog dyan, mula dun sa puno, pagkawit nila, may bayad dyan. Yung pagtapas, pagtanggal ng bunot, yung bunot. Bunot yun. Yan. Yun nandun sa loob na yun, bunot. Yung balat niya. So, may bayad din yan. Yung pagtikal, so may bayad din yan. Tapos pagka na yan, naisako na, nailagay na sa sako, yung pagdala naman sa dun sa main road, ihihilahin yun ipapadala dun sa main road. Kaya nagpapasalamat ako kasi dito yung ginagawang kalsada, dadaan na rito mismo sa bayan, sa bahay namin. Kaya ayan, yung pinaradahan ko dito, yung nilusutan ng D-Max kahapon. So yan. So malaking bagay yan kung magagawa, kung madidevelop yung kalsada na yan, hindi na ako problema sa pagta-transport ng magiging produkto nitong nyuga namin. So yan. Ganun ang proseso niyan. So maraming gastos. Mas halos nasa almost 1/3 nung kikitain mo mapupunta lang sa expenses. No? Siyempre, kasama pa rin para sa expenses dyan yung mga pagkain nila kasi pakain mo yung mga maggagawa dito no? So isa sa mga yun, papakainin mo sila, no? So yun yung kalakaran dito. Siyempre bibili ka ng ulam, kanin, luluto ka. So yun yung mga kaya more or less kulang-kulang kalahati na lang ang mapupunta sa'yo. Yan. Siyempre ilang kami magkakapatid. So yan. Ganun ang proseso rito ng pagkukopra. Kaya nag-iisip ako ng mga ibang alternative na pwedeng pagkakitaan dito. So, siguro maglalagay ako ng native na manok, no? Mag-aalaga ako ng native na manok. And then native din na baboy. So yan yung mga target ko na pwedeng gawing Tapos mga ilang root crops at mga gulay. Yung mga madaling yung mga pwedeng pang araw-araw. Yun ang ating gagawin ngayon. Okay? Babush!